our dominion over God's creation. Sa ating pong panunumpa, no, sa watawat ng Pilipinas, diba meron tayong makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Okay? Napag-aralan natin sa mga young people yung makatao. Napag-aralan natin kung ano yung mga bagay na meron tungkol sa tao. Yung makadiyos, maraming beses na natin napag-aralan ano bang meron sa Diyos, ano bang katangian ng Diyos, gaano ba siya makapangyarihan. Ngayon naman, about kalikasan naman tayo, makakalikasan. Malay natin sa mga susunod na linggo, no, makabansa naman. Bilang isang mamamayan, ano ba ang ating tungkulin bilang isang constituent. Ngayon naman, makakalikasan. So, titignan po natin mga kapatid, sabi nga, napapanahong talakayin natin ang pagiging makakalikasan dahil bukas, April 22, ay ipagdidiwang ng buong mundo ang Earth Day. Bukas po yan mga kapatid. Sa dami ng paniniwala tungkol sa kalikasan o environment, mahalagang malaman natin bilang mga mananampalataya kung ano ang itinuturo ng banal na salita ng Diyos tungkol sa ating mga tungkulin sa ating kapaligiran at sa kalikasan. No? At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Yan yung mga tao. At sa verse 6, sabi dyan, at nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Verse 7, at sinabi ng Panginoon, dahil ang tao masama na, wala nang ibang iniisip ang tao kundi kasamaan, ang Diyos ay nalungkot sa kanyang puso, nalumbay ang kanyang puso dahil sa pinagagawa ng mga pinagkatiwala niya nga na bantayan niyo yung kalikasan, yung mga ibon, yung mga hayop, lahat. And yet, sinira ng tao. Ito ang ginawa ng Diyos sa kanila. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko, sabay-sabay natin basahin, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din naman ang mga hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa impapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos din po ay may pakiramdam. Di ba? Napag-aralan po natin anong ibig sabihin na let us make man in our image, no? Man was created in the image of God. Anong ibig sabihin niyan? Man has emotion, intellect, and will. So ibig sabihin ang Diyos ay may pakiramdam. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Yan yung mga tao. At sa verse 6, sabi dyan, at nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Verse 7, at sinabi ng Panginoon, dahil ang tao masama na, wala nang ibang iniisip ang tao kundi kasamaan, ang Diyos ay nalungkot sa kanyang puso, nalumbay ang kanyang puso dahil sa pinagagawa ng mga pinagkatiwala niya nga na bantayan niyo yung kalikasan, yung mga ibon, yung mga hayop, lahat. And yet, sinira ng tao. Ito ang ginawa ng Diyos sa kanila. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko, sabay-sabay natin basahin, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din naman ang mga hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa impapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos din po ay may pakiramdam. Di ba? Napag-aralan po natin anong ibig sabihin na let us make man in our image. No? Man was created in the image of God. Anong ibig sabihin niyan? Man has emotion, intellect, and will. So, ibig sabihin, ang Diyos ay may pakiramdam. Likasan. Sino po dito yung may mga probinsya pa na makikita mo talaga yung magandang tanawin? Ayan. Amen. Alam nyo, minsan di ba masarap pumunta doon sa mga ganong lugar?
yung amoy, kahit nagbabiyahe kayo, bubuksan mo yung bintana, kahit amoy tahi ng kalabaw, okay lang. Kasi, nare-refresh ka eh, dahil tahi ng aso tsaka pusa lang naamoy natin dito sa Metro Manila eh. Minsan tayo pa ng tao. Kung saan-saan lang. Alam nyo mga kapatid, napaka-bless pa rin natin sa Pilipinas kahit papaano. Kasi sa ibang bansa talaga, wala na talaga silang ganitong klaseng mga natural resources. Kaya nga, di ba, tinawag tayong Pearl of the Orient, Pilipinas, perlas ng silanganan na talagang napakayaman sa mga natural resources. Kaya lang, pinapasok tayo ng mga Chinese businessman, mga foreign investors, minsan kahit mga kapwa Pilipino. Anong ginagawa nila? Sisirain nila yung kalikasan para lang sila magkaroon ng pera. No? Nasisira po yung kalikasan at sino po ang naapektuhan? Mga tao din. Particularly mga mahihirap. Alam nila na iinit pa. Alam nyo na, napaka-bless nga natin sa Salt and Light eh. Nagsasamba tayo, may aircon tayo eh. Sa mga iba nating kapatiran, nangungupahan sila sa isang lugar na wala talagang aircon, tapos minsan nga meron pa yung mga yero na kagad eh. Tapos nagbuburi sila sa Panginoon. At nakakatuwa, hindi sila lumiliban kahit ganun yung sitwasyon nila. No? Paano kung ganun ang maging sitwasyon natin? Aaten ka pa kaya? Magpapatuloy, magsasamba ka pa rin kaya? Hindi natin, mga kapatid, no? Yun nga, ganito na nga sitwasyon natin. May mga hindi pa nagsisimba eh. Di ba? So, mga kapatid, kung makikita po natin yung mga nangyayari sa panahon natin yun, dapat magising ka na sa katotohanan. Dahil lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon ay hindi na normal. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagpapaalala na sa ating lahat na tayo po ay wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa, maging tapat at maglingkod na po tayo sa Panginoon. Biblical principles on environmental stewardship. Okay? Caring for the environment. Hindi po ako environmentalist, hindi po ako empleyado ng DENR, pero bilang isang Kristiyano, bilang isang naniniwala sa Diyos at naniniwala sa Biblia, tinuruan din po tayo ng Bible na pangalagaan ng kalikasan. Diba? Nabasa natin kanina na kanino ba ipinagkatiwala ang mga isda na lumalangoy sa karagatan, ang mga ibon na lumilipad sa himpapawid, at ang mga hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa, at ang mga green grass, mga puno, mga pananim. Di ba sa atin pong tao, mga kapatid, amen? So, ibig sabihin mga kapatid, bilang isang mananampalataya, magkaroon tayo ng pakialam. Doon nga sa simpleng pagiging disiplinadong tao, makakatulong ka na. Kapatid, hindi natin mapipigilan yung mga plastic bottles na yan, kahit sinong environment advocate, hindi na talaga, kasi ang daming pabrika gumagawa talaga ng plastic. Wala na talaga, nandyan na yan. Part of, na natin yan, life na natin yan. Kasama na talaga natin yung chemical, yung pollution, yung mga bagay na makakasira sa kalikasan. Kumbaga, ang ating pong tungkulin ay hindi tayo gumaya doon sa kanila. Amen, mga kapatid? Kasi di natin mababago yan. Bakit natin kailangan pangalagaan ng kalikasan? Dahil una sa lahat, ang Diyos ang may-ari nito. At tayo po ay naniniwala sa Diyos sapagkat tayo po ay anak ng Diyos. So, tayo po ay meron pong responsibilidad, mga kapatid. Sabi nga, God created everything and owns it. God created everything and it was good. Di ba, nabasa natin kanina nung nilikha ng Diyos, sabi niya, pagkatapos niyang likahin lahat, anong sabi niya? Napakabuti. Pero kung titignan ng Diyos ngayon at habang sinisilayan niya yung napakagandang nilikha niya, napakasama na. Ito ang panahon na kung saan, mga kapatid, yung mga kanal, yung mga ilog, ang lilinis. Kasi bawal ang hindi disiplinado sa paghahari ni Kristo. May batas po doon, kapatid. Ano po ang batas-batas ng Diyos? Okay? At naniniwala po ako dahil sa panahon na yan, si Kristo naghahari, ang mga tao ay magiging disiplinado. Proseso sa panahon natin ngayon dahil ang daming talamak ang korupsyon.
Dahil ang tao, ang isip ng tao, magkapera kahit mahirapan ang kapwa niya tao. Yung mga kalikasan sisirain para sila magkapera, pero wala silang pakialam, mahirapan ang kapwa nila mga mamamayan. So ganun na po kasama. Sana nawa, no, sa mga Kristiyano dito ngayon, okay lang pong magkapera, pero wag po darating tayo sa punto na kahit mapahamak ang iba, magkapera ka lang, wag mong gagawin yan, kapatid. Amen? Kapatid, lahat ng mga bagay sa loob ng mundong ito o kahit nasa labas pa ng mundong ito, lahat ng kalikasan na makikita natin, mga bundok, mga karagatan, mga magagandang tanawin, lahat yan ay ginawa ng Diyos. For by Him and for Him. Sino ang kanyang pinag-iwanan? Tayo po, mga tao. Man owns nothing in this world. Sabi diyan sa bersikulo sa 1 Timothy 6:7, ang tao ay walang pag-aari sa mundong ito. Ultimo nga buhay mo, hindi yan sa'yo eh. Amen? Hubad kang lumabas at hubad ka rin babalik. Wala kang pag-aari. Yung buhay mo nga, hindi nga yan sa'yo eh. Pero anong ginawa ng tao? No? Sabi diyan, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Sabi diyan sa number 3, we are stewards of God's creation. Katiwala, ibig sabihin, tayo ang ginawang katiwala sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Man is made after God's own image. Nabasa natin itong kanina. Man's dominion over the earth must reflect God's dominion over His creation. Ang nakakaunawa po ng salitang dominion, ibig sabihin, ito ay nakapagbibigay ng benepisyo hindi lang sa'yo kundi sa iba rin. Hindi pwede yung kikita ka lang tapos ikakapahamak naman niya ng iba. No? Ganun po ang maraming tao sa panahon ngayon. Basta kumita na lang sila. Kita nyo, di ba? Ulitin ko yung nangyari sa Humunhon Island. Dun sa Leyte, banda. Samar pala. Eastern Samar. Sa malapit yun kala Digon Artemio. Ewan ko kung napanood nyo yung mining company na sa sobrang lalim na ng, sabi nga baka sa sobrang lalim ng hinuhukay nila, mahukay nila, makakarating na sila ng impyerno eh. Sabi doon sa comic kasi wala, talagang inubos talaga nila yung lupa. Halos parang naging bangin na. At yung mga pag umuulan, yung putik napupunta na sa dagat. At pag yung putik napunta sa dagat, yung mga isda nasisira o namamatay, yung mga corals, yung mga marine na animals nasisira. Kaya sabi doon ng mga residente, yung mga mangisda, yung mga isda lumalayo na, lumilipat doon sa hindi maputik na tapos yung mga nagproprodukto ng mga kalamansi, nasisira na rin yung kanilang mga pananim. Kita nyo, mga kapatid. Tapos ang pinakamasama pa dito, binigyan ng permit ng pamahalaan. No? Kasi di naman sila makakapag-umpisa doon pag walang di ba? Wala silang permiso. So legal yung ginagawa nila, legal sa mata ng tao pero masama naman sa paningin ng Diyos. Na binigay ng Diyos, no? Ay ipinagkatiwala talaga sa atin, inutusan tayo ng Diyos na gamitin natin wisely. Okay? At sa Genesis 2:15, sabi po ng Bible, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden. Ano pong purpose? Bakit ang tao inilagay sa Hardin ng Eden? To dress it and keep it. To keep it. Para pagandahin at alagaan. Keep means to take care. Kaya nga, mga kapatid alam nyo, sa simpleng bagay lang na napagkakatiwalaan tayo, mas maganda magawa na natin kaagad di ba? Sa tahanan natin, sa bahay ng Diyos, yung Earth Day na yan para, sabi nga, ma-extend yung buhay ng mundo natin. Kasi sabi nga, 100 years, 200 years, 300 years from now, ganito na ang magiging itsura ng mundo. Lalo na, moderno tayo ng moderno. Hindi na natin talaga mapipigilan yan kasi talagang ang Diyos, hindi naman talaga ang tao ang sisira Ang Diyos na ang sisira. Magbo-volunteer na siya para mapabilis ang pagsira ng mundo. Ayun na yung gagawin niya.
Para maubos lahat ng green grass, anong gagawin ng Diyos? Magpapaulan siya ng bulalakaw na nag-aapoy. Kasi sinabi talaga ng Bible yun, lahat ng mga green grass ay masusunog. At sinabi pa nga ng Bible, lahat ay malulusaw sa tindi ng init. No? Basahin natin yan, buksan niyo mga sister sa 2 Peter. Sa pagbabalik ni Kristo, maniningil talaga siya. 2 Peter chapter 3 verse 10. Ayan, salamat Deacon. Verse 10 hanggang 12. Ayan. The top what? Sabay-sabay natin basahin. All together. The top what? Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Pero mo, bagay sa langit, no? At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. 11. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Verse 12. Ito last verse. Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Sa English yan, ginamit yung word na all elements. Kita nyo na, elements. Diba? Mayroon tawag na periodic table of elements, no? Lahat ng mga elemento ay malulusaw sa tindi ng init. Na ultimo, kahit po ang tubig ay malulusaw. Wala nang tubig talaga. No? Lahat ng mga bagay na nasa mundong ito ay matutunaw sa tindi ng init. Kaya ito, pinapractice na po ang mundo. Inuunti-unti na para masanay tayong mabuhay na ganito na talaga. Hindi tayo palamig, hindi tayo paayos yung mundo. Hanggat hindi bumababa si Kristo, hindi maayos to. Kaya expect the worst, mga kapatid. Mas magwo-worst pa na magwo-worst. 2025, 2026, baka yung 50 degrees Celsius, maging way of life na natin yan. Kaya lahat ng bahay, talagang mag-iipon na ng pangbili ng aircon. Tapos magiging 60 degree, 70, grabe na. Painit na ng painit. Sana ganun din yung pananampalataya, no? Habang tumatagal. Ano kayang degree ng init ng pananampalataya mo ngayon? Minsan may mga Kristiyano na mainit, tapos habang tumatagal, nababawasan, lumalamig na lumalamig. Dapat ibagay natin yung temperatura ng sanlibutan sa temperatura din ng pananampalataya natin, no? Na pagka nakita ka, nasisilaw na sila sa tindi ng init ng pananampalataya mo, no? Kaya lang wala, ang tao talaga, sinabi talaga ng Biblia, mas iibigin ng tao ang kalayawan kaysa sa Diyos. Mas iibigin ng tao ang salapi kaysa sa Diyos. Ang tao ay manlalamig. Ang tao ay magiging masama. Ang mga kabataan ay magiging swail sa magulang. Yan na, lahat na, mangyayari na yan. Kaya tayo mga Kristiyano, we are blessed because nare-remind tayo, amen? We are so blessed, mga kapatid. At sino ba ang pwedeng magturo sa'yo ng ganyan, kundi ang Diyos mismo mula sa Biblia? Hindi mo maririnig ang mga bagay na yan sa sanlibutan. Kasi papunta na talaga tayo sa mas worse. The earth will not be destroyed by human action. Ang mundo hindi ito masisira dahil sa ginawa ng tao. Ito ay sisirain mismo ng Diyos. Pero ang tao po, ang ginagawa ng tao sa mundo ay magiging mitya para ang Diyos ay pugnawin niya o sirain niya ang mundo. Kumbaga, hindi nyo inalagaan yung aking binagay sa inyo. O sige, ito pala ang gusto nyo. Ayun, ibubuhos na ng Diyos yung kanyang galit. Okay? Meron tayong tatlong view tungkol sa nature. Una, anthropocentrism. Nature was created for the benefit and pleasure of humanity. Okay? So, yun po yung anthropocentrism. Greek anthropos, human, kentron, center. So, parang
ang nature ay para lang, no? Para lang sa layaw at benefits ng tao. Para lang talaga sa tao, hindi para sa Diyos. Then, biocentrism. Nature is at the center and humans are part of nature. Yun. So, ang pinaka-Diyos, yung kalikasan. Tapos, ang tao ay parte lang doon sa nature na yun. Pero ito yung pinaka-pangatlo, ito yung biblical, no? Theocentrism. God is at the center. Ang Diyos ang pinakamayakda. With humans having a special set of responsibilities and obligation unique in creation. Greek theos, kentron center. This is the correct and biblical view. Kasi itong kalikasan na ito, hindi naman to umusbong lang sa sarili niya lang eh. Merong gumawa sa kalikasan. Ang Diyos ang gumawa nito at ito'y iniwan niya sa tao. So yun po yung biblical, mga kapatid. Hindi yung ang Diyos mismo yung kalikasan. Kaya doon sa mga naniniwala sa mga pagano, 'di ba? Lumuluhod sila sa mga puno. Kinakausap nila yung araw kasi yun ang Diyos nila. Sa atin, mga kapatid, merong gumawa nito. Yun po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. At meron siyang bagay na inutos sa atin o sa tao bago niya ito binigay. Anong sabi niya? Subdue it and have dominion over it. Replenish. Anong sabi pa ng Bible? Be fruitful and multiply and replenish the earth. Subdue it and have dominion over it.